Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Mga video ng pagpatay at pag-amino ni Duterte na mayroong double death squad ipinalabas ng prosekusyon sa ICC. Mga kasabwat umano ni Duterte kabilang sina Senator Bato, Bongo at iba pang dating opisyal ipinakita rin. VP Sara, hindi raw pinanood ang unang araw ng confirmation hearing ni dating Pangulong Duterte. Hindi na rin daw sila umaasang makakauwi pa ang kanilang tatay Digong. Habang nag-aalmusal naman ng naka-live ang vlogger na si Francis Leo Marcos, imbis na pagkain, arrest warrant ang inihain. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Alright. News 5 Exclusive. Away kalsada sa Batangas na uwi sa pamamaril. Ang namaril, pulis! This is It Pansit. Rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. tuloy na sa Setyembre. At eto na nga, Enrique Hill, Derek Ramsey at iba pang bigating artista nasa Araneta na para sa MVP Olympics All-Star Game. Ikalawang araw na ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng Crimes Against Humanity. Ngayong araw, nakaschedule na maglalatag ng mga karagdagang ebidensya ang prosekusyon at ang mga abogado ng mga biktima laban sa dating Pangulo. Nagsasalita ngayon ang abogado ng prosekusyon kung saan hinihimay ang 14 na pagpatay sa mga high-value target ng Duterte drug war. Tatalakayin din nila ang murder at attempted murder sa higit 40 biktima ng drug war operations sa mga barangay. Ang iba pang live update sa makasaysayang ICC hearing, abangan maya-maya lang. Bago pa man ilatag ang mga dagdag na ebidensya tungkol sa Duterte drug war, una nang hinimay ng prosekusyon ang mga patayan sa Davao City noong mayor pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinarinig sa korte ang mga pagmumura ni Duterte sa ICC at ang pag-utos niya noon na pumatay. Ayon sa prosekusyon, si Duterte ang kumumpas sa Davao Death Squad o DDS. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Angela Lagunsad Castro. Angela, ano-ano na ang mga bagong tinalakay ng prosekusyon dyan? Cheryl and Julius, tama kayo, nandito pa rin ako dito sa area ng Media Center ng ICC sa The Hague, Netherlands, kung saan ongoing po ngayon yung second day ng hearing or confirmation ng charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito inilahad muli ng prosekusyon ng iba't ibang mga ebidensya para magpatibay doon sa kanilang kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At dito nga binanggit nila kung ano yung Oplan barrel project ng PNP during the Duterte administration. Nabanggit din nila yung narco list or so-called PRRD list at mamaya hima-himayin natin yan maya-maya lamang. At kahapon nga inilatag ng prosekusyon ng ilang ebidensya laban kay Duterte kabilang ang Davao Death Squad. Sabihin mo lang yun, tulog. Tanong lang sa mga tao. Kahapon, inilatag ng prosekusyon ang ilang ebidensya laban kay Duterte kabilang ang Davao Death Squad. Ipinanood sa confirmation hearing ang CCTV ng pagpatay sa 3 hinihinalang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City sa katirikan ng araw noong December 2013. Maririnig sa background si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Senior Trial Lawyer
Julian Nichols, 3 hitman ng Davao Death Squad o DDS ang nagtumba sa mga umano'y magnanakaw. Sa structure ng DDS, pinakamataas daw si dating Pangulong Duterte na siyang naguutos at nag-a-approve ng mga pagpatay. Iniuutos naman ito ng kanyang co-perpetrators o kasabwat sa DDS handler hanggang sa umabot sa mga hitman. DDS members did not fear punishment because they were committed at Mr. Duterte's orders or direction. Nagpresenta rin ang prosekusyon ng mga video at pahayag noon ni Duterte na inamin niyang mayroon ngang Davao Death Squad kabilang na ang pag-amin niya noon under oath sa Senate Blue Ribbon Committee. So that is 4 times, 3 of them under oath, that he admitted having a death squad in Davao, including saying he is the death squad. That's not hyperbole. That's not bluster. That's him telling the truth when he feels safe. Binanggit din ng prosekusyon ng co-perpetrators o kasabwat ni Duterte, kasama sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Gueran. Ipinakita rin ang lumang larawan ni Duterte na may hawak na assault rifle. Kasama niya rin si De La Rosa na kalaunay naging PNP chief at si Isidro La Peña na itinalaga noon ni Duterte bilang director ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Patunay raw ang litrato na tough guy ang gustong ipakitang imahe ni Duterte. Nang mahalal na Pangulo, ginawa raw nationwide ni Duterte ang operasyon ng Davao Death Squad. Nabanggit na raw noon ni Duterte na siya ang aako ng responsibilidad sa madugong drug war. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. Ilang araw bago maaresto, nakuha pa nga raw murahin ng dating Pangulo ang ICC, pero pagdating sa Dahig, Of course, after arriving in the Hague, his lawyers very soon began arguing that Mr. Duterte was not fit enough for these proceedings. biglang hindi na raw fit to stand trial si Digong kahit na napatunayan ng mga medical expert ng ICC na physically at mentally fit ang dating Pangulo. Bago ang presentasyon ng prosekusyon, giniit ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na totoong hindi fit to stand trial si Duterte. Apela ni Kaufman sa ICC, ibasura ang mga alegasyon dahil wala niya itong sapat na ebidensya at bunga lang ng pamumulitika. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. So dito nga sa ongoing na day 2 no, ng confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte ay pinupunto ng prosekusyon yung direct involvement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa narco list o yung so-called PRRD list, no? At ipinakita nila ang isang video na nagsasabi nga, no, and I quote, the one reading, sabi niya, the sole responsible, a sole person responsible. Yung sa pamamagitan ng video na ito, si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi noon at claiming na siya ay responsable doon sa narco list. Dito sa list na ito, pinakita ang isang Excel spreadsheet na may mga photo ng mga ilang mga individual na may pangalan, kung saan man sila region, no, kinabibilangan, at bawat pangalan doon, Cheryl and Julius, ay may naka-assign na difficulty level or different level rather. No? Una, yung mga lower level lamang na mga police or street level users, yung mga pag nasa 5 level ka na o 5th level ka na, high value target naman ang mga nandoon, ano, yung mga tulad ng drug financiers, mga high ranking police officials. So sabi daw ng insider ng witness ng prosekusyon, ang itong list na ito ay ginagamit ng mga police kung nasa listahan ka, subject ka, or most of the time, kasama ka sa papatayin. Julius and Cheryl. Angela, matapos nga itong unang araw ng confirmation hearing ni former President Duterte, may balita na ba tayo tungkol sa kanya? Meron na bang nakakausap sa kanya or mismong yung kanyang lawyer na si Attorney Kaufman?
Yeah, Cheryl, kanina we were able to talk to Attorney Kaufman sa labas dito bago siya pumasok sa ICC court. Na-ambush interview natin siya at tinanong nga natin siya kung nakausap ba niya si Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng confirmation of charges kahapon. Sabi niya, oo naman daw. Nagbigay siya ng update at tinanong natin kung ano naman ang naging kumbaga pahayag ni Pangulo. Ang maikli lamang yung sinabi ni Kaufman dito, ang sinabi niya, he is happy. When we pressed na anong klaseng happy, bakit happy, ganito, sabi niya, client lawyer privilege na lang ang sinabi niya sa atin. But he made sure na sinabi nga niya sa atin na nagkausap sila ni President Rodrigo Duterte. Angela, meron na bang ine-expect na ipipresent na testigo ngayon ang prosekusyon? Cheryl, kasi nga dahil hindi pa ito ang aktual na trial, this is just a pre-trial. Pagdedetermina kung meron bang sapat na ebidensya ang prosekusyon para i-move forward sa full trial itong kaso. So wala muna tayong makikitang mga witnesses, live witnesses dito. Meron ipepresenta ang prosekusyon ng mga dokumento, audio and video presentation, pero walang mismong witness. Tapos pinagbawal din according sa House rules ng pre-trial chamber. Kahapon sinabi yan, bawal din magbanggit ng mga pangalan ng witnesses, bawal divulge yung kanilang mga identity. Kung kinakailangan ito sa pagpresenta, ito ay pag-uusapan muna in a private session. Doon pag-dedesisyonan kung pwede ngang sabihin during the hearing. Pero so far, yun lang po, wala tayong aasahan na live witness na ipepresenta ng prosekusyon dito nga sa ongoing na confirmation of charges. Cheryl. Angela, kahapon nakita natin na in-establish ng prosekusyon yung sinasabing systematic at organized na mga patayan ng mayor pa ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ngayon ba ay may mga ipepresent pa sila mga karagdagang ebidensya na magpapatibay dito para matalakay na rin kung sino yung mga co-perpetrators o kasabwat daw ng Duterte drug war? Yun, Julius, yung mga pinapakita ngayon kasalukuyan ng prosecution sa confirmation of charges dito sa ICC court, pre-trial chamber, yung mga memorandum about Oplan na double barrel, itong mga so-called narco list, yan yung mga sinasabi ng prosecution dito kasi sa ICC, Julius and Cheryl, may different modes sila ng criminal liability, sinasabi dito, it's either your direct perpetrator or indirect perpetrator. Ang pinupunto ng prosekusyon dito ay yung pagiging indirect perpetrator ni Pangulong Rodrigo Duterte na merong mental involvement si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man siya ang humawak ng baril para patayin ang isang individual, pero siya mismo ang nag-utos at may kinalaman dito sa tinatawag nga nila na war on drugs. So yun yung ilang mga ebidensya na ipinipresenta ngayon kasalukuyan dito sa confirmation of charges. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Bumuelta ang Malacanang sa paninisi ng Duterte Defense Team kay Pangulong Bongbong Marcos. Git ng palasyo, bakit kasalanan ni PBBM ang umano'y patayan sa panahon ni Duterte? Narito ang Frontline Report. It is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Gusto raw in-neutralize o tablahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang legacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang banat ng lead legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang opening statement sa confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Kinumpara pa nga niya sina Duterte at Marcos. For President Rudy, his word was his word and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Ibinunyag din ni Kaufman na nakakuha sila ng dokumento mula mismo sa prosecution team na magpapatunay na aktibong tumulong ang pamahalaan ng Pilipinas para madala sa The Hague si Duterte. Wala siyang pinangalanan, pero 4 daw ang kasama riyan. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's
plausible deniability. Ang paninisi na yan ni Kaufman sa Administrasyong Marcos para sa reklamong crime against humanity versus Duterte, binweltahan ng Malacanang sa panayam nito sa programang Good Morning Kapatid. Parang ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment ay walang iba kung hindi itong si Atty. Kaufman at hindi ang kanyang kliyente. Dahil matatandaan natin, ang kasong to ay crimes against humanity na sinampa pa as early as 2017. So bakit lagi niyang pinapahid kay Pangulong Marcos Jr. itong mga kaso, itong mga di umanong kasalanan ng pagpatay, no? Ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw usapan sa prosekusyon kung sino ang nagdala kay Duterte sa ICC. Kaya mensahe ni Castro kay Kaufman, ang dapat mong tutukan, Atty. Kaufman, yung naganap noong 2011 saka 2019. May mga witnesses may mga biktima di umano. So ba't hindi ka magtutok doon sa mga statement, sa mga testimony ng mga witnesses? Huwag mong dalhin dito sa pamumulitika. My audience is principally the judges of the International Criminal Court. I'm not making a political speech, but because of the nature of the case, and the nature of all the cases at the International Criminal Court, there is, by their very nature, a political element to them. Pero hindi lang ang Pangulo ng Pilipinas ang sinisi ni Kaufman sa mga reklamong hinaharap ni Duterte sa ICC. Dinamay niya pati media. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential, with a sensational headline and a twisted editorial slant. Samantalang ang abogado naman ng mga biktima ng drug war na si Attorney Joel Butuyan, binira ang mga tinawag niyang Duterte clone. Naranasan pa nga raw ng ICC ang pambabash ng mga ito, kaya lalo na ang mga biktima. That if the judges of this honorable chamber can be subjected to online harassment by Duterte clones, we should imagine the level of vulnerability the victims are exposed to in their poor villages. Nakausap naman ng News 5 ang ilang supporter ng mga Duterte at nainis daw sila sa pagbansag sa kanilang Duterte clone. Naiinis ako doon sa mga allegations na sinasabi nila na the victims are being takot sila doon sa Pilipinas dahil inaano daw sila ng mga Duterte fanatics. I don't want the word fanatics because we think hindi kami gago, hindi kami sunod-sunod lang na walang prinsipyo. So, and they called us clones. Gumagawa daw si President Duterte ng mga clones. I don't want the terms used there. Sa hinaba-haba ng opening statement ng lead counsel ni Duterte, masyado raw basic ang depensa niya. Ayon yan kay drug war victim lawyer Attorney Nery Colmenares. Wala talaga siyang ebidensyang maihain doon sa trial court kung magkaroon ng trial na magsasabing wala siyang pinalaman sa drug war. Pero para kay Attorney Salvador Panelo, ang isa sa legal team ni Duterte, tama ang mga argumento ni Kaufman. Ang punto na hindi niya sinagot at tama naman lahat ng kasagot. So you're happy naman? Madali sabi, pinasinungalingan niya lahat ng aligasyon laban kay Presidente Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Hindi raw nanood ng confirmation hearing na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Iligan City, aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, bakit daw hindi nanood si VP Sara ng hearing na ito? Julius, hindi umano nakapanood ng confirmation of charges hearing kahapon si Vice President Sara Duterte ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC dahil abala umano ito sa kanyang mga private meetings. Mas gugustuhin na lang umano ng bise na muling makasama at makausap ang ama. Halos buong bansa ang nag-abang sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pero ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte hindi nanood. Hindi ako nakapanood nung confirmation of charges, pero meron akong mga na nakita sa mga group chat na mga social media cards na mga quotes. Dagdag pa ng bise, wala naman akong feelings or reaction
doon. Ang gusto ko sana ay makasama at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na panahon ng confirmation of charges. Pero hindi kasi pinayagan yung mga application ng pagbisita ng pamilya sa linggong ito. Ayon pa kay VP Sara, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa ulit ng Davao City ang dating Pangulo. Matatandaang sa sulat nga ni Digong sa ICC, nakasaad na tanggap na niya ang posibilidad na doon na sa dahig siya mamamatay. Sa kabila niyan, kumpiyansa pa rin si VP Sara sa kanilang defense team. Papasalamat ako kay Attorney Kaufman at sa buong legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC, sa kanilang paghahanda at sa pagpapakita nila ng confidence, kumpiyansa. Walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sinasabing krimen. Samantala, hindi naman na raw nagtataka ang bise ngayong itinuturing ng ICC na co-perpetrators o kasabwat sa Duterte drug war sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Payo niya sa dalawang senador, ang magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Nauna na rin naglabas ng pahayag ang kuya ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte kung saan kinwestiyon niya ang jurisdiksyon ng ICC. Hindi rin daw hustisya o pananagutan ang ginagawa sa pagdinig kundi selective prosecution. Julius, matapos nga ang naging aktibidad ni VP Sara dito sa Iligan City kaninang umaga para mamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Basyang kamakailan, ay agad itong umalis at tumungo sa mga lugar na nasalanta rin ng bagyong Basyang sa Surigao del Sur naman. Balik sa iyo, Julius. Tingin mo, Bril, nasubaybayan ni Vice President Duterte itong confirmation hearing na nagaganap ngayon? Kanina nga, Julius, ay natanong natin si Vice President Sara Duterte kung makakapanood ba siya ngayong gabi sa hearing ng kanyang ama. Ay ayon sa kanya ay depende pa umano kasi busy pa umano siya sa pagpunta at pamamahagi ng tulong doon nga sa mga biktima ng nakaraang bagyong Basyang dito sa Mindanao. Julius. Kahapon, Bril, nabanggit sa third session ng hearing ng ICC yung tungkol sa DDS o yung Davao Death Squad. Ano yung sentimentong naririnig mo sa mga Davaoenyo tungkol dito sa sinasabing DDS ni Duterte? Kahapon, Julius, nandoon tayo sa Davao City at nakaabang sa kung anumang mga aktibidad hinggil sa pagsuporta nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panimula ng kanyang confirmation of charges hearing doon nga sa ICC sa The Hague, Netherlands, at nakausap natin ang ilang mga Davaoenyo at ayon sa kanila ay hindi umano sila naniniwala nitong nga DDS or tinatawag na Davao Death Squad kasi ayon sa kanila ay napakapayapa ng Davao City sa pamumuno ng pamilya Duterte. Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Minomonitor na raw ng DILG ang mga itinuturing na co-perpetrators o mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war. Kabilang na riyan sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, may reaksyon na ba ang mga pinangalanang kasabwat ni Duterte? Cheryl, matipid ang naging tugon ni Senator Bongo nang matanong sa kanyang reaksyon matapos ngang mabanggit ang kanyang pangalan bilang kasabwat umano ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity. Sabi ni Senator Go, patapusin na muna itong confirmation of charges hearing ngayong linggo at focus lang muna siya sa trabaho. Co-perpetrators and their
5 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity ang pinangalanan sa confirmation hearing kahapon. Kasama dyan sina dating PNP Chief at ngayoy Senator Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayoy Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Geran. Mr. Duterte did not commit these crimes alone. This colloquially became known as the Davao Death Squad, and it had a hierarchical, pyramid-like structure. At the very top, as Mayor Rodrigo Duterte. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte to the DDS handlers, and also to relay reports back up to Mr. Duterte. Sa isang ambush interview, tumanggi na magbigay ng komento si Senator Bongo. Sir, manonood ka ba mamaya, sir? Panonood lang natin matapos this week. Sir, pero na-mention po kayo kahapon. Pati yung picture na pinakita, sir. Same statement po ako. Same statement po. Which is? Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin po. Antayin na lang natin matapos yung information. Nauna nang itinanggi ni Go na wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Wala rin daw basihan at unfair ang pagkakadawit sa kanya sa kaso ng dating Pangulo. Wala pa ring bagong pahayag ang iba pang pinangalan ng kasabwat. Bago ang confirmation hearing, 8 ang pinangalanan ng prosekusyon na kasabwat ni Duterte. Bukod sa 5, kabilang din umano ang dati ring mga PNP chief na sina Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati si dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, minomonitor na nila ang mga pinangalan ng kasabwat ni Duterte. We are tracing the people already, kung nasan sila, those named, except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasan sila para in the event na kailangan, masanda na kami kung anong gagawin namin. 2 raw sa mga nabanggit na personalidad ang pinaniniwalaang nasa Amerika. Hindi na muna ito pinangalanan ng DILG at nangakong magbibigay ng mas detalyadong impormasyon sa linggong ito. Sa ngayon, wala namang arrest warrant para sa 5. Inaasahang tatalakayin sa confirmation hearing ng ICC prosecution team ang partikular na naging papel umano ng mga kasabwat sa krimen. Kung mapapatunayang responsable, posible silang hainan ng arrest warrant. Sa pinakabagong SWS survey, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin sa Senator De La Rosa sa mga pagpatay na nangyari noon sa madugong war on drugs. Habang 44% naman ang nagsabi na dapat ikulong si De La Rosa sakaling maglabas ang warrant of arrest sa kanya ang ICC. Simula noong Nobyembre, hindi pa ulit nagpapakita sa Senado si De La Rosa. Hindi siya mahanap matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na may kopya na siya ng arrest warrant ng ICC laban sa senador. Cheryl, natalakay din dito kanina sa plenaryo itong resolusyon na inihain ng minority bloc na kung saan ang layo nito na igalang ang hudikatura sa bansa at idaan ang anumang warrant of arrest ng ICC sa Korte ng Pilipinas. Isa sa mga nag-co-sponsor nitong resolusyon ay si Senator Bongo kung saan iginiit niya na layo nito na protektahan ang mga Pilipino para mabigyan ng due process. Anuman ang estado nila kahit pa yan ay nasa pwesto o ordinaryong mamamayan. Hindi raw dapat hayaan na manghimasok ang isang foreign entity o international body na i-exercise ang jurisdiksyon sa isang Pilipino. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Sa ibang balita naman, imbes na pagkain, arrest warrant ang inihain sa vlogger na si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos habang siya ay nag-almusal sa isang hotel. Nagugat yan sa kasong unjust vexation na isinampa ng kapwa niya vlogger. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Patalinghod. Good mood pang nag-live sa social media ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Makalipas ang ilang minuto, pinutakti na siya ng basher sa live chat. Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga?
Maya-maya, may nag-video call habang nag-aalmusal si Mangusin. Oh, bakit? Ba't sabi na iwanan ka raw? Sino may sabi? Magpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi abogado ko eh. Pero ilang saglit pa, tila nagkatotoo na nga ang sinabi ng tumawag kay Mangusin. Enjoy na sa kanyang salad ang vlogger nang biglang may mga lumapit. Morning, sir. Bakit? I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ito po. Mga operatiba na pala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lumapit kay Mangusin. Tayo ay aming ina-aresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294. Kanina, nakaposas ng prinesenta sa media si Mangusin na nahaharap sa kasong unjust vexation. Nakaharap ni Mangusin ang nagdemanda sa kanya na kapwa vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang Makagago. Mainit ang face-to-face ng dalawa. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba, Norman? Di ba? Ayos. Totoong ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, pangit ka kasi. Maging si NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan hindi rin nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob laban kay Mangusin. Ilang beses daw kasi naging paksa si Calinisan ng mga content ni Mangusin sa social media. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako'y pantutukunan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Ikinadismaya umano ni Mangusin ang tila kawalan ng katarungan dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang inabot. Iginiit din niya na walang matibay na basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Ang justification lang, pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung inaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan, deserve. Baho mo, buti nga sa'yo. Pinabulaanan naman ni Calinisan na pinepersonal niya si Mangusin. Inihahanda na ang ibang kaso laban sa vlogger gaya sa unauthorized use of police uniform, paggamit ng iba't ibang pangalan, passport at mga birth certificate. Dumulog din daw sa CIDG ang ilang OFW na planong kasuhan si Mangusin dahil sa pang-scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Binasag ng riding in tandem ang isang kotse sa Novaliches, Quezon City at tinangay ang 200,000 pesos na cash, bank cards at baril sa loob nito. Ang mastermind sa krimen, pamangkin pala ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Kapitana Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV noong February 17, makikita ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo sa Novaliches, Quezon City. Huminto sila sa nakaparadang kotse sa tapat ng isang bahay. Bumaba ang angkas, binasag niya ang bintana ng kotse, saka sumibat. Natangay ng mga kawatan ang nasa 200,000 pesos na cash, iba't ibang bank cards at baril na nasa loob ng sasakyan. Hindi agad na malaya na may-ari ang nangyayaring pagnanakaw. Natutulog po sila, then apparently nakarinig sila ng tunog ng malakas. Bumangon sila. Ayun, na-discover po nila na basag yung kotse niya. At yun na nga, nawawala po yung kanyang mga gamit. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Dito na naaresto ang mastermind na si alias Justin at ang nagmamaneho ng motor na si alias Reggie. Sa investigasyon na pag-alamang pamangkin pala ng biktima ang mismong utak ng krimen na si alias Justin. Ayon sa kanya, baon siya sa utang kaya nagawa niyang pagnakawan yung uncle niya. Aminado naman ang mga suspect sa krimen. Kailangan lang ako ng pera. Para sa? No comment na po. Magkasama po kami na gawin namin yung ganito. Sino nagutos sa'yo? Yung kasama ko po. Sino kasama mo? Yung pamangkin.
may-ari. Sinampahan na ang mga sospek ng reklamong pagnanakaw sa Quezon City Prosecutor's Office. Patuloy naman pinaghahanap ang angkas ng motor na kasabwat nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Mala Fast and Furious ang karerahan ng mga jeep sa Commonwealth Avenue at nasa pulyan sa video. Tuwan-tuwa pa sila na para bang biyaheng langit na sa sobrang tulin ng takbo ng jeep na yan. Ang kumukuha ng video ay sakay rin ng isa pang humaharurot sa jeep. At wala ho silang takot. Nakikipagpatintero pa sa mga truck habang, yan narinig nyo naman, tuwang-tuwa. Pero hindi natatawa riyan ang mga taga-LTFRB. Napanood nila ang video at iniimbestigahan nila kung sino itong mga sangkot na driver. Check namin kasi dun sa video hindi kita yung plate numbers ng jeep eh. Pero pinapacheck natin dun sa mga mga CCTV sa area para makuha yung masyokos natin dalawang jeepney na yun. Para raw kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat may alam sa economics ang susunod na magiging presidente. Nagkabiruan pa tungkol sa ibang kulay na suot na medyas ngayon ng Pangulo. Kasunod yan ng pagkikita nila ni dating VP at Mayor Leni Robredo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa pagsisimula ng diskusyon sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Makati City, nagkabiroan pa si Pangulong Bongbong Marcos at ang journalist moderator na si Rico Hizon dahil kulay green ang suot na medyas ng Pangulo. As you can see, Mr. President, I love your socks. Yeah. It's green because we're both from LaSalle, but I'm wearing the flag colors today. We're both schoolmates. But he was much older than I was. Matatandaan nito lang weekend, nag-viral ang pink na medyas ng Pangulo nang bumisita siya sa Naga City at nakipagkita kay Mayor Leni Robredo. Pero nauna na nilang giniit na walang napag-usapan tungkol sa politika. Trabaho lang daw. Sa forum naman kanina, tinanong si PBBM kung sino ang nakikita niyang magtutuloy ng mga proyektong kanyang nasimulan. Somebody who understands economics. Because Understands economics. that's the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given, something that you can assume. So, and someone who thinks about productivity. We need to have nation builders, people who want to make the Philippines better. Bagamat wala siyang pinangalanan, inamin ng Pangulo na may kinakausap na siya. You cannot limit yourself to government. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. So you look at people in government and you see who's doing well, who is exceptional. And I'm glad to say, exceptional people in government. Tinanong din ng Pangulo kung may i-endorso na ba siyang kandidato. Sagot niya, not soon. The timing is everything. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. Ramdam ang pagkamis ni Optimum star Claudine Barreto. Sa kanyang tatay Kevin, ang character ng namayapang comedy king na si Dolphy sa sitcom na pinagsamahan po nila ng higit isang dekada. Sa post, isinulat nga po ni Claudine ang ilang life update para sa kanyang tatay Kevin, pati na rin ang tungkol sa kanyang mga kapatid sa sitcom. Bahagi purang caption ng aktres ang pag-amin niya sa kanyang tatay tungkol sa kanyang kondisyon at ang paghingi niya ng patuloy na paggabay sa kanya sa buhay. Nitong nakaraang buwan lang, naging maingay ang pangalan ni Claudine dahil sa sari-sari niyang mga post at sa pagpanaw ng kanyang ina na si Inday Barreto. Samantala, gabi-gabi pa rin pong napapanood si Claudine Barreto bilang si Diamond sa kapatid action serye na Totoy Bato. Eto pa nga,
Tuloy-tuloy ang passing laban sa semifinals ng Celebrity Edition sa Singaling. Pero kahit busy po dyan si Juke Boss Nina, tutok pa rin ang Asia's Diamond Soul Siren sa paghahanda para sa kanyang anniversary show. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. After 2 decades, hugot tong hugot pa rin talaga ang atid ni Asia's Diamond Soul Siren, Nina. At proud daw siya na hanggang ngayon, kahit mga Gen Z ay kinakanta pa rin ang hit songs niya, may pinagdadaanan man o wala. Sobrang nakakatuwa pa rin hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung mga songs ko for hugot kasi naalala pa rin nila ako. To mark her 20 years in the industry, magkakaroon siya ng show sa May 9 sa Newport Performing Arts Theater. At kasabay niyan, ang dami raw niyang realizations. Ang daming magagaling kumanta pero hindi nila na ilalabas kasi parang busy sila sa work nila o busy sila sa tindahan nila. So nandun pala yung passion and nandun talaga yung boses pero sayang lang na hindi nila na share sa, alam mo yun, sa all over the world. And ang dami ring mga actors and actresses na hindi ko alam na ang galing pala din kumanta. Habang naghahanda para sa kanyang anniversary show, abala rin ang Soul Siren ngayon bilang Juke Boss sa Singaling, kung saan tuloy-tuloy pa rin ang passing laban sa semifinals ng Celebrity Edition. Sino kaya ang susunod na makakapasok sa ultimate passing laban sa ating mga Celebrity Galing Showdown? Tutok na sa Singaling mga kaawit bahay. 7 p.m. tuwing Sabado at 8 p.m. naman tuwing Linggo sa TV5, Sari-Sari at Bukod Channel. Live din na napapanood sa Facebook, YouTube at TikTok accounts ng Singaling. Sing you this weekend mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive, pamaril ng pulis sa nakaalitan niya sa kalsada sa pulsa video. Isa pang sa pulsa video, binatilyo, sinipa at pinakitaan pa ng baril ng kabarangay na pulis. Negosyanteng Chinese na nagpapanggap na Pinoy, arestado. At Manny Pacquiao, patitikimin daw ng unang talo si Mayweather sa kanilang rematch sa Setyembre. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kritikal ng isang lalaki sa Batangas matapos barilin ng nakaalitan niyang pulis. Akma raw kasing bubunot ng baril ang lalaki kaya inunahan ng pulis. Bagay na itinanggi naman ng pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Nagtatalo sa daan ang lalaking yan at isang pulis nang mavideohan sa Poblacion 1, Calaca, Batangas nitong Sabado. Tinutukan ng pulis ng baril ang lalaki. Nang lumapit pa ang lalaki, dito na nagpaputok ng baril ang pulis. Napaupo sa kalsada ang lalaki na may tama na noon ng bala sa tiyan. Base sa investigasyon, lasing daw ang lalaking nangharang sa sasakyan ng pulis. Nagkaroon ng konfrontasyon, saka bumaba ng sasakyan ang pulis. May akma na may dudukutin na baril ang ating biktima, pero naunahan siya ng ating suspect na pulis. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko ang pulis na may ranggong police staff sergeant. Sumuko agad siya sa Calaca Component City Police Station at dinisarmahan siya ng kanyang hepe. May nakitang caliber 22 dun sa crime scene. So hindi naman yun pag-aari ng suspect, sumaaring sa victim yun. Giit naman ng asawa ng lalaki, walang baril ang biktima na nakataas daw ang kamay ng paputukan. Dumating po ang mga pulis. Nakalingat po na ang ako, sir. Nakita ko, sir,
may baril na. Sabi ko, sir, hindi ako tanga ha, hindi ako pinanganak kahapon. Kritikal ngayon ang lagay ng lalaki sa ospital. Posible raw na naalala ng kanyang asawa ang ginawa ng mga pulis sa anak nila noong nakaraang Nobyembre, kaya hinarang nito ang sasakyan ng pulis. Ang alam ko po, tinorture nila ang aking anak. Pinaaamin nila na kung nagamit ba daw ng drugs, yung pong si yun po ang intel na nagtorture din sa anak ko. May kasama pa siyang 4 na pulis. Tumangging magpaunlak ng panayam ang namaril na pulis na nakakulong ngayon sa Calaca Police Station. Bukod sa administrative case, mahaharap din siya sa reklamang frustrated murder. Sa isang mensahe, sinabi ni Batangas Provincial Director Police Colonel Marlon Rufo na paiimbestigahan din niya ang aligasyon ng pambubugbog sa anak ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sinipa at tinulak pa raw ng isang pulis at kanyang kapatid ang 14 anyos na binatilyo sa Maynila. Nagpaliwanag naman ang kapatid ng pulis sa ugat ng insidente na nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtakbo ng 2 binatilyo sa D. Santiago Street sa Sampaloc, Manila. Maya-maya, isang lalaking walang pang-itaas ang lumapit sa 14 anyos na si Elmo. Kinuha nito ang hawak na bakal ni Elmo at itinulak ang binatilyo. Sunod na lumapit ang isang lalaking may bag na napag-alamang isang pulis. Naglabas umano ito ng baril at sinipa si Elmo. Nakisipan na rin ang nakaubad na lalaki. Agad namang lumayo ang bata. Habang ang pulis, umalis din kalaunan sakay ng kanyang motorsiklo. Kwento ng 14 anyos na si Elmo, pauwi na raw sila ng kaibigan mula sa isang computer shop para di abutan ng curfew ng barangay. Nakita raw sila ng lalaking nakaubad at inakalang nag-aaway sila dahil sa hawak niyang bakal na sampayan. Imbis na pagsabihan lang, mura at tulak daw ang inabot nila. Pilit daw siyang pinauwi. Sunod namang lumapit ang pulis na kapatid pala ng lalaking walang pang-itaas. Pinagmumura pa raw siya ng pulis na naglabas ng baril at nanipa rin. Tinamaan sa tiyan si Elmo. Nasira rin daw ang cellphone na dala niya. Takot ngayon ang nararamdaman ni Elmo at maging ng kanyang ina nang mapanood ng CCTV. Agad sila nagsampa ng kaso laban sa pulis at sa kapatid nito. Wala ko, nabaril na nga dahil sabi, naanuhan daw ng baril. Siyempre galit ako. Kasi ginawa nilang yung anak ko parang hayop. Sinipa nila magkapatid. Makita naman sa CCTV na walang pagsasaway yung ginawa nila eh. Kwento naman ng lalaking nakaubad sa video, sinaway lang daw nila ang binatilyo dahil may dala itong bakal at nangangatwiran pa. Hindi po namin sinaktan eh. Ang tatapang ho, yung mga galit na galit. Talagang parang papatay sila ng tao. Kahit ipalo sa'yo, patay ka eh. Nakikiusap rin sila na wag na raw kasuhan ng pulis dahil may mga anak rin daw ito. Para naman sa barangay, mali ang ginawa ng magkapatid. Mali ang proseso ng ginawa ng tao. Kami naman, bilang opisyal, kahit kami may nakikita ang pasaway na bata, pinuuwi namin. Pero hindi kami nananakit. O kaya dinadala namin sa barangay para dito kayo muna mag-stay. Para hanggang alas 4, pauwi na namin. Iniimbestigahan na ng NAPOLCOM ang video at iniimbitahan ng ina ni Elmo para formal na magsampa ng kaso laban sa sangkot na pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naaresto ang isang Chinese national sa Batangas na nagkukunwaring Pilipino. Ayon sa Bureau of Immigration, maaaring espiya ito na pinadala sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Tila doble kara ang 47 anyos na lalaking yan sa Lipa, Batangas. Minsan kasi, siya si Mike C. Pero minsan naman, siya si Z Lingguan. Nabisto ng Bureau of Immigration na isa pala talaga siyang Chinese na nagpapanggap bilang Pilipino. Nadiskubre yan dahil na lamang 2 pala ang kanyang driver's license sa LTO. Ayon sa Bureau of Immigration, taong 2009 nang makarating dito sa Pilipinas si Guan at noong 2017 naman ay nakuha niya na ang kanyang Philippine passport gamit na ang ibang pangalan. Ang pasaporte umanong ito ang ginamit niya rin sa iba't ibang paglabas-pasok niya sa bansa. Sa Occidental Mindoro daw nakatira si Guan kung saan siya nagnenegosyo ng mga motorsiklo. Pero duda ng BI, baka naman nag-e-espiya ang suspect. Possible case of espionage is it's a possibility. We have to look into that. That warrants further investigation. Yan. Isa pong posibleng motibo rin yan. If we look at the pattern
ng mga past cases po, no, na naka-embed dito, nagkakaroon ng malign interference ang mga matagal na nandito na mga nationals ng ibang bansa. Nang tanungin si Guan, hindi na siya nag-deny. Hindi ka Pilipino? Chinese. Sa ngayon, mananatili sa kustodiya ng BI si Guan habang pinoproseso ang kanyang deportation order pabalik sa China. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Tuluyan pong umaatras o humihina. Ito pong ating amihan o northeast monsoon at yung ating shear line ay wala rin pong epekto sa ating bansa. Ito na lamang pong easterlies ang siya pong malawak na weather system na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan rin po ang nagpapataas ng ating temperatura o nagpapainit ng panahon. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Pero mga kapatid, hindi pa po tapos ang panahon ng amihan. Meron pa tayong inaasahang pagbugso ng amihan sa susunod na linggo. Pero kung mapapansin nyo, mas lumalawak na o mas tumatagal na po yung intervals ng pagbugso nito o yung pagbabalik nito at mas dumadalas na po yung ating tinatawag na easterlies na kung saan kaya mas nararamdaman na po natin ang mas mainit na panahon at pagpapatuloy pa po yan sa buwan ng Marso. At kadalasan nga ang pagtatapos ng amihan ay idinedeklara sa March 20 o malapit sa March 20, yan po yung ating tinatawag na equinox. Pero by that time, napakainit na po at napakaalinsangan na po ng ating panahon. Sa ngayon, medyo may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw, pero kung mapapansin nyo, medyo mataas na po yung ating temperatura kaninang umaga. Sa Science Garden nga po sa Quezon City o yung ating representation sa Metro Manila ay umabot na po yan sa 23 degrees Celsius. Umakyat na po yan sa 16 degrees Celsius sa Baguio City at sa kasiguran po, umakyat na po yung ating minimum temperature ng 21 degrees Celsius at umabot na po yan sa 19.4 dyan po sa Tanay. At asahan na po natin na medyo tataas pa po yan sa mga susunod na araw. Ang malaking bahagi po ng Luzon ay magpapatuloy din na makakaranas ng maaliwalas na panahon, magiging mainit po sa umaga at tanghali. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o mga pulupulong pagulan or possible din po ang thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Medyo mas mataas po ang tsansa niyan dito po sa eastern section ng ating bansa, kasama po dyan ang Quezon at ilang bahagi ng Bicol region. Dito naman sa Visayas, yung ating concentration ng medyo mas mataas at tsansa ng pagulan ay nandito po sa eastern section nito, ang Eastern Visayas, ang natitirang bahagi po ng Visayas, kasama po dyan ang Mimaropa, maaliwalas naman po ang ating panahon at mga possible localized o isolated thunderstorms naman ang ating aasahan tuwing sumasapit po ang hapon at gabi. Nakaka-apekto rin po yung ating easterlies, possible din po yung ating mga pagulan dito sa rehiyon ng Caraga, kasama po dyan ang Surigao del Norte at ang Siargao Islands, kasama na rin po dyan ang Dinagat Islands. Meron din tayong mga posibleng thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Hulo at Tawi-Tawi, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Nagpapakita naman po ang ating araw sa malaking bahagi ng Mindanao, pero again, possible po yung ating mga thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. So mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po dyan ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Dito po sa Metro Manila, kanina nakaranas po tayo ng mga pulupulong pagulan o yung ating mga localized na mga pagulan. At bukas, mas magiging maalinsangan po yung ating panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga dagliang may hinang pagulan lamang at possible din po yung ating thunderstorm. So, paghandaan po natin yan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako pong inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Time out muna sa pagpapakilig sa screen ang ilang heartthrobs. Sa court muna sila nagsama-sama para sa MVP Olympics All-Star Celebrity Game. At para po sa updates, live mula po sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, anong update dyan? Yes, Jervy, nandito tayo ngayon sa Smart Araneta Coliseum. Yes, namatay na po yung ilaw rito, pero yung energy ngayong araw na to off the charts dahil nag-break muna sa kanilang taping para, ipagpalit sa hardcourt ang mga top actors of today para bumida sa MVP Olympics All-Star Celebrity Game. The first ever po ito. At grabe na nga po ang star power na nakita natin today. Nag-uumapaw po mula sa white team na pinangunahan ni Meralco Bolts coach Luigi Trillo. Kasama dyan sina Dylan Minor, Marco Gallio, JC De Vera at Michael Ver. White team din sina Prince Clemente, Kevin Dasom, Martin Venegas, Boom Labrusca, Ketch Minimoto, David Licauco at Derek Ramsey. Guest player nila si Chris Banquero ng Meralco Bolts. Star-studded din po ang blue team na hawak naman ni TNT tropang
5G Team Manager Jojo Lastimosa. Kasama dyan sina Diego Loizaga, Wendell Ramos, Enrique Hill, Robin Angeles at Joao Constancia. Nandyan din sina Ryan Eigenman at si Lance Carr, Cedric Juan at Paulo Angeles. Si CJ Cancino naman ang Meralco Bolts ang guest player nila. Grabe, pati yung courtside, sobrang star-studded din. Nandun sila Harleen Pudol, sina Dennis Trillo, Angela Muji at napakarami pa pong iba. Pagdating naman po sa halftime, agaw eksena naman ng production numbers ng Bagets The Musical Cast. Si Jed Madela, si Jonah nag-perform din at syempre, present si A Secret and Prog star Andrea Brillantes with G-Force kung saan binigyan pa siya ng bulaklak after her malakasang Super Bowl pang halftime performance. Binigyan po siya ng bulaklak ng kanyang co-star na si Enrique Hill at nagpapanood po sila ng exclusive trailer sa mga kapatid natin na present dito na bukas ikikwento ko pa sa inyo ng mahabaan dahil may mga chika pa tayo sa kanila. Ito po ay pinangunahan po ang event na ito, ang MVP Olympics ni Metro Pacific Investments Corporation o MPIC Head Shea Cabal Revilla at syempre present din si MVP Group Chairman Manny V. Pangilinan. Actually, ito yung break ng mga empleyado of course ng MVP Group dahil semi-finals na po ng MVP Olympics kung saan iba't ibang sports ang sinalihan po ng mga empleyado ng MVP Group para syempre bumuo ng sportsmanship at napakarami pa pong iba. Basically ngayon po, Team White at Team Blue ang naglaro. 59-60 pabor sa Team Blue at Wendell Ramos saved the day. Siya po nagpapanalo sa team nila. And hindi lang po talent ang pinakita nila ngayon, galing din po sa basketball. Nabilib nga po sila na sinabi nga ni MVP kanina, mukhang may round 2. Mukhang mauulit itong MVP Olympics. Exciting times ahead of course for the industry as well. Dahil mula sa iba't ibang network, syempre ang nagsanib puwersa para dito sa MVP Olympics. But of course, yan muna ang latest. Bukas ibibigay ko sa inyo mga interview natin, 'di ba? Sa backstage, sa dugout. Ayan, dito po sa Smart Araneta Coliseum. Back to you, Jervy. Sobrang exciting na mga ganap dyan. Maraming salamat, MJ Manfor. Susunod, News 5 exclusive. Learning Center sa Makati City, nilooban ng mga magnanakaw. Vice President Sara Duterte nagpaabot ng matipid na good luck kay Pangulong Marcos matapos ang pagkikita ng Pangulo at ni Naga City Mayor Leni Robredo. At Manny Pacquiao, patitikimin daw ng unang talo si Mayweather sa kanilang rematch sa Setyembre. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nilooban ng mga magnanakaw ang isang learning center sa Makati City. Iginapos at binusalan pa nila ang Chinese national na may-ari ng center. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco, exclusive. Yan, parating na sila yan. Yan na sila. Kita sa CCTV ang pagdating ng dalawang sasakyan na ito sa labas ng isang learning center sa Makati City. Maya-maya pa, mabilis na nagbabaan ng mga sakay nito at pinasok ang nakabukas na gate ng isang establishmento. Sa sumunod na eksena, kanya-kanyang sibat na ang mga lalaki. Ang isang ito, nagawa pang tanggalin ang kanyang bonnet bago lumayo sa lugar. Yun pala, natunugan na ng mga nagpapatrolyang pulis ang pagsalakay ng mga kawatan dahil sa ingay na narinig sa loob ng learning center. Taas mo kamay mo! Lumapit ka rito! Ang isa sa kanilang kasamahan, inabutang papatakas sa bintana. Siyempre maingay na that time eh. So naririnig nila may pinupok-pok-pok that time. So yung nga paglabas nila, may nakita sila mga nakabonet po. So biglang pumasok tong mga to, takbuhan na. So ang ginawa ng pulis natin,
sinundan yung mga tao pumasok po sa building. Base sa salaysay na may-ari ng learning center na isang Chinese national na babae, nagulat na lang siya nang pumasok ang mga sospek. Dito na raw siya ginapos at binusalan. Tinangkang tangayin ng mga kawatan ng cash sa loob ng vault na naglalaman ng 400,000 pesos, mamahaling relo, luxury bag at cellphone. Sa kabuuan, aabot sa higit 1 milyong piso. Sa investigasyon, posible na nasalisihan daw ang isang empleyado ng center na nagbukas noon ng gate. Samantala, nahuli naman ang isang tumalon mula sa 5th floor sa tindi ng pagkakabagsak, dinala ito sa ospital. Nabawi sa kanila ang mga tinangay na gamit, pati mga baril, bala at granada. 8 pang kasabwat ang pinaghahanap ng mga otoridad. Iniimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng iba pang sospek at kung may malaking grupo na nasa likod dito. Naharap sila sa patong-patong na kaso. Eksklusibo pang nakapanayam ng News 5 ang mga sospek. Sir, ano masasabi nyo na isa daw po kayo sa mga leader ng mga na itong palanadong pagnanakaw po sa isang establishmento po? Hindi naman po ako leader. Accessory lang po ako. Ikaw po ba yung mga nakabonet? Ayoko po i-confirm, ayoko rin mag-deny. Pero sa korte na lang po ako magsasalita. Naghain naman ng reklamo ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng $2 milyong mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyon-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din anila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng male-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang koneksyon sa impeachment complaints ang kanyang anunsyong pagtakbo sa 2028 elections. Pero ano nga rin ba ang masasabi niya sa pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo? Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Good luck. Good luck. Yan ang matipid na reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkikita kamakailan ni na Pangulong Bongbong Marcos at ex-VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Matatandaan ganyan din ang naging reaksyon daw ni PBBM nang malamang tatakbong Pangulo sa 2028 si VP Sara. Good luck. Sagot ngayon dyan ng bise, Bakit them? Bakit you? Bakit them? Good luck. Natanong din si VP Sara kung konektado ba ang desisyon niyang tumakbo sa impeachment complaints laban sa kanya. Hindi naman kasi last year nandiyan na yung impeachment eh, 'di ba? Nandiyan na yung impeachment pero hindi pa ako nakapag-desisyon noon. Sa isa namang interview ay nauna nang sinabi ni VP Sara na noong nakaraang taon pa siya nag-recruit ng running mate na di niya muna pinangalanan.
Wala rin daw partido na lumalapit sa kanya sa kabila ng pag-anunsyo niya sa kanyang kandidatura. Kaluoy sa Ginoo wala, nag-inosara lang gihapon si Sara. Sabi ni VP Sara, maaga siyang nagsabing tatakbo dahil kahit naman daw wala pa siyang announcement ay inaatake na siya. Kahit ano raw ang gawin niya ay hahabulin talaga siya ng impeachment. Kahapon, bukas, ngayon, ang impeachment ay nandyan. Sinimulan na nila yung pagsira sa pangalan ko. So bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Kabilang na nga sa hinaharap ngayon ni VP Sara ay ang 4 na impeachment complaints laban sa kanya. Ni-refer na ito sa House Justice Committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Iba pang update sa pagdinig sa confirmation charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC, ihahatid live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muling nagtipon sa labas ng ICC ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Videolante Mac Ortiz. Mac, ipakita mo nga sa amin gaano karami ang mga dumating ngayong Duterte supporters dyan. Magandang gabi dyan sa inyo sa Manila, magandang hapon dito sa amin sa Netherlands. Andito pa rin tayo ngayon sa compound ng ICC, second day ng confirmation hearing na former President Rodrigo Roa Duterte. At sa ngayon, kung makita nyo, marami pa rin yung supporters ni former President. Sa ngayon ay kumakain sila. Nakita ko yung pagkain nila kanina, parang pakbet. And nakausapin natin isa sa mga supporter ni former President na si Alvin kung ano yung mga sentiments nila at kung ano yung mga plans nila sa mga sunod na araw. Hello Sir Alvin, Cheryl po from Yes. Hello po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa labas ng ICC para ipakita po ang aming suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinimulan namin noong binatid siya dito ng mga taong gustong ikulong siya sa loob ng ICC detention facility. Hindi po nawawala yung pagmamahal at pagpapakita talaga ng nag-uumapaw na suporta tinatawag namin hanggang sa dulo, we will be there. Pero for the time being, sa confirmation of charges hearing, we decided and secured a permit just to be allowed to stay outside the ICC po. Para pag lumabas yung mga lawyers, pwede namin silang makausap, pwede namin silang pwede mapapicture yung mga kababayan natin yung iba sa kanila. Nagmula pa sa New Zealand, sir. New Zealand, meron from Ireland, iba't ibang bahagi ng mundo para pumunta lang dito, sir. Alright. Maraming salamat Sir Alvin at ipapakita ko lang sa inyo, ayan sila Diyan, yan. Cheryl? Oo. Mac, yung mga Pinoy dyan, malapit lang ba ang bahay nila dyan sa ICC? Kaya ganun kadali silang magpunta dyan? Paano sila bumabiyahe? By train, bus, or kotse? At lumiliban ba sila sa kanilang mga trabaho? Actually, Cheryl, may mga kababayan tayo dito na supporter ni former President na malalapit lang dito. Yung iba naman, talagang galing pa ng ibang bansa at pumunta rito. May nakausap tayo na pauwi na sila. Tapos yung isang nakausap natin, nagliban sila sa kanilang mga trabaho para lang pumunta rito ngayon to support the former President sa kanyang hearing. Yung tansya mo dyan, mas marami ba ngayong pangalawang araw kesa kahapon? Sa ngayon siya mas konti sila, mas marami kahapon. Then bukas doon naman daw sila magtitipon-tipon sa tinaguriang Duterte Street, doon kung saan nakadetain si former President Cheryl. Diyan sa background mo, Mac, makikita natin talagang may setup sila, talagang baon-baon nila. Anong oras sila dumadating?
Kanina, mga 3 p.m. sila nag-start dito. Tapos unti-unti, by text, by chat, pumunta, yun yung sabi nila. Parang pag di pumunta dito ang isa, mag-text, tapos pupunta rin sila dito. Tapos nag-chip-in sila ng kanilang mga food. Karamihan ba sa mga kababayan dyan natin ay mga OFW? Diyan, Cheryl, karamihan sa mga nandito ay mga OFW. Okay, mukha naman na hindi naman sila pinagbabawalang magtipon-tipon dyan. Pero may oras na pwede lang ba silang mamalagi dyan or tinatapos nila yung hearing? Yung iba, Cheryl, ay nanonood po talaga ng hearing. Tapos yung iba ay parang nagtitipon-tipon lang. Show support na andito sila. Makita ng mga kaibigan, yung mga kapwa-supporter. Actually, kakatapos na nag-chat sila kanya, di ko nabutan yung chat nila kanina. Tapos, meron silang mga merch. Like for example, yung cup na nakalagay na bring him home. Tapos meron mga shirt. Tapos meron pa ako nakita na yung dun sa mga student fork nila nakalagay Duterte forever. Cheryl. So bukas pahinga, inaasahan babalik sila ulit, diba? Ng Thursday and Friday. No, Cheryl. Bukas ay pupunta sila doon sa Duterte Street. Doon kung saan nakadetain si former president. Alright, maraming salamat for the update. News 5 with Yolante, Mac Ortiz. Kumpirmado na nga maghaharap na muli sa ring sina pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Gaganapin ang laban sa Spears sa Las Vegas, Nevada sa darating na September 19. Professional ang bout o may tatala sa record ng parehong boksingero ang resulta. Sabi ni Mayweather, dati na niyang natalo si Pacman at kaya niya ulit itong talunin. Sagot naman ni Pacquiao, ibibigay niya kay Mayweather ang pinakauna nitong talo sa kanyang professional boxing record. 2015 ang unang magharap sina Pacquiao at Mayweather sa tinaguriang Fight of the Century. Nagwagi si Mayweather via unanimous decision. Sa kabila niyan, kinwestiyon ni Pacman ang greatest of all time na bansag ni Mayweather sa kanyang sarili. In which part of his accomplishment that he can claim that he is the greatest. I'm not yung kunang raising my own share but nagyayabang ko, hindi naman ayaw ko naman ganun, but at least ako I can claim na first 8 different weight division, which is the hardest accomplishment na in boxing. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Power composers ang magtutulong-tulong para palakasin ang OPM. Kabilang po dyan sina SB19 Pinuno Pablo at Paulo Benjamin ng grupong Ben and Ben. Magkasama po sila kanina sa launching ng Sony Music Publishing. Layon po nitong mas maalagaan ang rights at royalties ng mga Pilipinong composer para mas ganahang magsulat ang mga artist. At kapag ganado sila, buhay na buhay ang OPM. Sa kwentuhan with News 5, iginiit din ni Pablo ang creative freedom ng isang musikero. Kapag nagsusulat ako, mahalaga rin sa akin yung performance. If it sounds good sa paper, pero hindi siya madulas pakinggan kapag kinakanta ko, it needs revision. If it's a ballad or a poetic one, mas heavy words yung ginagamit ko. Mas leaning towards mga rules talaga. Susunod, iba pang update sa pagdinig sa confirmation charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ihahatid live. At Boots Anson Roa Rodrigo at Charo Santos Concho bibida sa pelikulang Until She Remembers. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ikalawang sesyon na ng confirmation hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin po natin ang nangyayari doon ngayon. Live mula sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline na balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, sinong panig naman ang nagsasalita sa ikalawang sesyon ngayon? Julius, sa aking pag-alis kanina, prosecution pa rin ang naglalahad ng mga ebidensya tungkol nga dito sa confirmation of charges si Pangulong Rodrigo Duterte. At isa sa mga highlights, kasi ang key highlights nga ng presentation today ng prosecution ay mga videos and audio presentations na mula mismo sa kay Duterte. Kumbaga, si Duterte ang nilalaman nito mga videos na ito. So pinakita dito sa korte yung paglabas si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng photo gallery na naglalaman ng mga individual na kumbaga sabi nga nila high value target. At sinabi ng prosecution, kapag ikaw ay nandoon sa listahan na yon, ay karaniwan namamatay. So binanggit nila yung pagkakataon na isang high profile case na namatay na nandoon sa photo gallery na yon, tulad na lamang nitong si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Jr. Namatay siya, siya ay naunang sumuko pero napatay sa loob ng kanyang selda kasama ang isang Raul Yap. At of course, sa opisyal na ulat, sinabi shootout daw yun, Pero lumitaw sa ebidensya na sinadya silang pinatay sa isang multi-agency coordinated operations, So ilang ulit pinakita ng prosekusyon ng iba't ibang mga videos, katulad na lamang ng pagsabi ni former President Rodrigo Duterte na kapag nanlaban, barilin ninyo. Kapag hindi bumunot ng baril, barilin nyo pa rin. So, ilan lamang yan doon sa mga videos na ipinapakita dito ng prosecution para idiin mismo si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso niya. Julius. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro. Sinusulong ng mga mambabatas na gawing regular holiday ang February 25 bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Nangunguna riyan si ML Party List Representative Laila De Lima at mga kapwa kongresista mula sa Liberal Party. Kasama nila naghain ang apo ni na dating Senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino na si Kiko D. Pero nauna na ring naghain ng parehong panukala ang Akbayan Party List. Noong 2023, imbes na February 25 ang Special Non-Working Day, ginawa itong February 24. Sa mga susunod na taon, hindi na ginawang regular o special holiday ang February 25. Ayon sa mga kongresista, ang pag-downgrade sa EDSA Day ay pag-alis sa kahalagahan nito sa kasaysayan ng bansa. Hindi lang po ito tungkol sa pagdedeklara ng isang petsa bilang holiday, kundi pagkikilala ito sa kabayanihan ng sambayanang Pilipino or buong tapang na nanindigan para ibalik ang demokrasya. So I think EDSA is the reason I'm proud to be Filipino, and I think commemorating it, marking it as a special non-working holiday would be a very big step in sharing that pride. Sagot naman ng palasyo, pinag-aaralan na nila kung gagawin bang holiday ang EDSA Day. Kung gagawin po nila yan at okay naman po at walang masasagang anumang masasagasaan na anumang karapatan, yan naman po ay maaaring tignan ng Pangulo at aaralin, at kung mapapasa kamay ng Pangulo to, kung meron mang bill, tignan po natin ang kanyang magiging desisyon. Hindi naman po ito masama. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, magsasama-sama sa big screen ang dalawa sa pinaka-iconic na aktres ng pelikulang Pilipino in their most matapang role sa Brillante Mendoza film na Until She Remembers. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Not deeper. Paghimas ng paa. Light is shattered without her. Pagpapakain.
and the verse. Ilan lang ito sa pagpapakita ng pag-ibig at sakripisyo na hindi mabubura at hindi malilimot kailanman. At ilan lang din ito sa matatapang na eksena sa pagbibidahang pelikula ng dalawa sa living legends ng pelikulang Pilipino, Boots Anson Roa Rodrigo at Charo Santos Concho sa Until She Remembers. In my case, biniro nga ako ng mga anak ko, Ma, it took you 81 years to bear. I mean, bear as in, I was wearing a skin-colored But you know what? We were both in character. Oo, talaga. Yeah, we were not mindful of bathing scene ba to or ano. Basta it was a caregiving scene where, you know, pala yung pagmamahal ko sa kanya talagang hanggang pagpapaligo gagawin ko. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay mabubunyag ng karakter ni Barbie Forteza na si Angel, na sa gitna ng pamilya niyang nagkakawatak-watak ay madidiskubre ang relasyon ng kanilang lola na si Concha sa kaibigan nitong si Catherine. Patunay na love is love and love knows no gender talaga. Loving is a human experience eh. Kahit na ano, walang kasarian, di ba, walang edad, walang gender, walang katayuan sa buhay. Pag mahal mo, mahal mo. Sino pa yung sususugan natin kundi yung kataas-taasan na nagsabi, judge ye not, lest ye be judged. At saka, I think from Matthew na, the measure with which you measure shall be measured unto you. Showing na this January 25 ang Until She Remembers in cinemas nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Ayan, abangan nyo ulit kami bukas dito po sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas.